So yun na nga guys, for today's video, wala nang intro-intro kasi mabilis lang itong vlog na to. So yun lang, bye. Laka uy, pagkabilis namang maigi. So yun na nga, ngayong gabi nga pala ay mangunguha kami ni Papa o magpapasilong kung tawagin din sa amin ng mga, anong tawag dun ay? Sige, balikan ko kayo, wait lang. Ayun, isdang manansi. Kung alam nyo yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba ng isdang manansi ay. Basta yung isdang nakalagay sa sardinas. Yung ganong klase ng isda pero maliliit lang. Tinatawag namin yung manansi. Pero sa iba nga tinatawag nilang tapulok. Pero sabi nga ni Papa, karas-karas daw ang tawag doon. Anong karas-karas? Ang alam ko lang ay crush. Lakauy, anong kiri. Pero ako ngayon nagugulumihanan kay Papa. Wow, ang lalim ng Tagalog ah. Hindi kasi dati ang tawag namin doon ay manansi. Pag nanguhuli kami niyaan. Pero bakit man ngayon ay tinatawag niyang karas-karas? Si Papa talaga may sariling planet. Nga pala dumaan muna kami sa bayan at bibili nga pala kami ng yelo para hindi masira yung mahuhuli naming isda. Kahapon nga pala nung sila Papa ay nanguha ng balatan, marami nga sila nakita. Kaya naman ngayon inaisipan nga ni Papa na wag na munang manguha ng balatan at magpapasilong na lang daw kami ng manansi. Kasama nga rin pala namin si Johan kasi gusto nga daw niyang sumama. Almost 2 years na nga pala ako nagbablog pero ngayon ko nga lang ito maiko-content. Kasi nga hindi lagi talaga namin matsyempuhan sila sa dagat. Kapag wala kaming dalang net, ayun, ang dami namin nakikita pero kapag yung sasadyain namin sila, wala talaga kaming makita. Pero ngayon nga ay awan ko na lamang at atestingan kung meron nga ba talaga. Pero grabe nis naman talaga si Papa makabili ng yelo at talagang isang sako. Akala mo naman talaga sigurado ng maraming mahuhuli. Nagpasigurado na nga daw siya kasi nga kahapon marami siyang nahuli kahit maliit na sirok lang ang gamit niya. Ay ngayon pa kaya na may pangsalap na kaming dala. Pero syempre hindi naman niya nakadepende sa gamit. Nakadepende yan dun sa isda. Ay kung wala na sila dun ngayon at umalis na. At namasyalaang pala sila kahapon doon. Solar nga pala yung gagamitin namin sa pagpapasilong sa kanila. Dati kasi ang ginagamit namin ay digasa. Yung may gasa. Malamang kaya nga tinawag na digasa, diba? O ay bakit parang nagagalit na naman? So yun na nga, may mga nakikita na nga pala kami nagluluksuhan na isda pero hindi man makita sa camera kahit sagad pa ang brightness. Basta yung nakikita nyo mga puti-puti na lumulukso sa tubig, sila yun. Pero sabi nga ni Papa, hindi daw yun. O diba, nagdesisyon na naman. Bakit baga hindi yun? Sabi ni Papa sa ganong klase ng paglukso ng isda, hindi daw yun. Yun daw ay isdang guno. Ang taray naman, nalaman agad sa paglukso laang ng isda. Iniisip ko tuloy, pati warik siguro lumukso ang manansi kaya madaling malaman. So ito na nga at nasumpungan na namin ang mga manansi at nagpe-prepare na nga pala si Papa para sumalok. At pupunta nga ako din sa unahan kasi gusto ko talaga yung nakakasagabal ako sa trabaho niya. Hindi kasi makita sa camera kaya lumapit ako. Ayan na nga at nagkakagulo sila sa liwanag ng ilaw. Dati nga pala ay nangunguha rin kami nito at binebenta namin. Pero ngayon nga ay mukhang pang ulam ang kalalabasan nito at akaunti. Nga pala maliit lang itong pangsalap namin. Hindi nga tulad nung iba na malalaki yung ginagamit nilang ganito. Nakapermis pati sa unahan ng bangka itataas at ibababa lang nila kapag may nakikita silang isda. Nanguhuli lang kasi kami ng ganito kapag napapanahon sila or dumadagsa sila. At kadalasan kapag konti lang yung nakukuha namin tulad ng halimbawa isang timba lang, hindi namin yung binebenta at binabagoong laang. Tapos yung iba pinamimigay sa kapitbahay. Minsan talaga gusto ko na lang maging kapitbahay. Then dito kasi sa lugar namin, ang mga kapitbahay namin ay kamag-anakan din namin. Kumbaga ibigayan kami. Pero kapag usapang pera na, ay walang kamag-anak. Mga mukhang pera pala ano. So bali ang oras nga pala ay 10:00 na. At mukhang pang-ulam nga lang talaga ito kasi akaunti ang mga nasilong din sa ilaw. Dalian na nga pala kami sa pagsalok at okay na yan kahit akaunti. At wala sanang bala kaming manguha ng balatan pero mangunguha nga kami. Kaninang hapon kasi ay tumawag sa akin ng KMJS at ipipicture nga daw nila yung balatan pero hindi pa naman daw sigurado kasi ipapa-approve pa. Tapos nitong nasa dagat na kami, biglang nagsabi tuloy daw at bukas na agad. Ang low tide pa naman ngayon ay madaling araw ay di wala na itong tulugan. 4:00 na kami makakauwi nito. At yun na nga 3:40 AM na at nakauwi na kami din sa bahay. At ang sabi ko kanina walang tulugan pero natulog ako sa bangka. Binabawi ko na. Si Papa na lang ang nanguha ng balatan. Ako kasi inakaantok na. Kaya natulog ako. At baka pati mamaya sa interview ay pamulog-mulog na at bangag. Pero 1 oras lang naman ako nakatulog. So bali ito nga lang pala yung mga nahuli ni Papa na manansi. Mas marami pa yung yelo kaysa sa nahuli. Babagoongin na nga lang daw pala ito ni Papa tapos yung iba ay uukuyin. Tapos ayan nga hindi ko na malayan luto na pala. Sabi ko kay Mama ako magluluto at ibibideo ko. Ang sagot sa akin ay malay ko baga. So bali ito naman yung binagoong ni Papa tapos yung iba binigay namin sa kapitbahay. So yun lang, bye.